Magandang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. May mga misteryong nakatago sa dilim ng ating mga kalsada na mas mabuting huwag na nating subukang tuklasin o lapitan pa kailanman. Ihanda ang inyong mga sarili dahil ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay magdadala ng matinding kilabot sa inyong mga puso. Patayin ang ilaw, huminga ng malalim at simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Isang gabi na balot ng makapal na hamog sa liblib na bayan ng Valderrama sa lalawigan ng Antique, tahimik na naglalakad si Aldrin Reyes patungo sa kaniyang tahanan. Kagagaling lamang niya sa pagdalaw sa burol ng isang matandang kakilala sa kabilang barangay, kung saan narinig niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga ligaw na kaluluwa. Habang binabagtas ang madilim at sementadong daan na pinaliligiran ng matataas na kawayanan, naalala niya ang madalas na paalala ng kaniyang lolo tungkol sa mga kakaibang nilalang na nagpapakita tuwing madaling araw. Sinasabing may isang batang nag-aabang sa gilid ng kalsada na hindi dapat pansinin ng sinumang naglalakbay ng mag-isa. Ang paligid ay nababalot ng nakabibinging katahimikan na paminsan-minsan lamang nababasag ng huni ng mga kuliglig at malalayong tahol ng mga aso sa kadiliman. Nagpatuloy sa paglalakad si Aldrin habang mahigpit ang hawak sa kaniyang jacket dahil sa kakaibang lamig na unti-unting gumagapang sa kaniyang balat. Sa gitna ng kaniyang paglalakad, napansin niya ang isang maliit na figura na nakatayo ilang metro ang layo sa kaniyang harapan. Tila isang paslit na naliligaw. Naalala niya ang kwento ng kapitbahay nilang si Brenda Santos, na minsan na ring nakakita ng katulad nito, ngunit hindi na nagkwento pa. Sa pag-aakalang anak ito ng isa sa mga magsasaka sa malapit na bukid, dahan-dahang humakbang si Aldrin papalapit sa tila malungkot na bata. Ang kaniyang isipan ay nagtatalo kung dapat ba niyang sundin ang lumang babala o tulungan ang bata na mukhang nangangangailangan ng saklolo. Sa puntong iyon, naalala rin niya ang kaniyang tiyuhin na si Wilfredo Castro, na palaging nagpapaalala na huwag magtitiwala sa mga estranghero sa daan kapag sumapit na ang kalalimang gabi. Gayunpaman, ang likas na awa sa kaniyang puso ang nanaig, kaya patuloy siyang lumapit ng dahan-dahan. Habang lumiliit ang distansya sa pagitan nilang dalawa, napansin ni Aldrin na ang bata ay nakayuko lamang at suot ang isang lumang puting sando. Walang anumang ingay na nagmumula rito at ang kaniyang maliit na katawan ay tila hindi gumagalaw kahit bahagya man lamang sa hangin. Naramdaman ni Aldrin ang biglang pagbigat ng kaniyang mga balikat habang papalapit. Isang senyales na tila may mali sa kaniyang ginagawa. Naalala niya ang pinsan niyang si Yvonne Di Maculangan na mahilig sa mga kwentong kababalaghan, ngunit ngayon ay parang totoo na ang lahat. Sumigaw ng bahagya si Aldrin upang makuha ang atensyon ng bata. "Neng, anong ginagawa mo rito sa gitna ng daan? Nasaan ang mga magulang mo?" Ngunit walang sagot na nanggaling sa maliit na figura at nanatili itong nakatayo ng tuwid sa gitna ng malamig na kalsada. Ang kawalan ng sagot ay nagdulot ng kaba sa dibdib ng binata.
ngunit hindi siya huminto sa paghakbang patungo sa mahiwagang bata. Sa kabilang banda, ang kaniyang kaibigang si Xavier Mendoza ay palaging nagsasabi na ang takot ay gawa-gawa lamang ng malilikot na imahinasyon. Sa bawat segundong lumilipas, ang hangin ay mas lalong naging magaspang at tila may dalang amoy ng basang lupa at lumang kandila sa paligid. Napansin ni Aldrin na ang mga dahon ng kawayan ay hindi gumagalaw, na tila ba huminto ang oras sa partikular na bahaging iyon ng kalsada. Ang kaniyang mga paa ay nagsisimula ng manginig, ngunit may kung anong puwersa na humihila sa kanya upang tuluyang makalapit sa bata. Naisip niya ang kaniyang ina na si Zenaida Villafuerte na tiyak na nag-aalala na sa kaniyang pag-uwi sa kanilang tahanan. Nang marating niya ang layong 3 metro mula sa bata, napansin ni Aldrin na walang anino ang maliit na figura sa ilalim ng liwanag. Ang buwan ay pansamantalang natakpan ng makakapal na ulap na nagdulot ng mas masidhing kadiliman sa buong paligid ng liblib na kalsadang iyon. Pinagpawisan ng malamig ang binata habang ang kaniyang puso ay pumapalo ng napakabilis dahil sa lumalalang kaba sa kaniyang dibdib. Napagtanto niya na ang babala ng matatanda sa kanilang baryo ay hindi lamang basta kwentong pambata upang takutin ang mga salbahe. Sa wakas, huminto si Aldrin sa mismong tapat ng bata at dahan-dahang itinaas ang kaniyang kamay upang hawakan ang balikat nito. Sa sandaling iyon, ang kaniyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang dahan-dahang iangat ng bata ang kaniyang ulo upang tumingin sa kaniya. Ang liwanag ng buwan ay muling sumilip mula sa mga ulap at doon ay tumambad ang isang katotohanang hinding-hindi niya malilimutan. Ang mukha ng bata ay walang kahit anong bahagi. Isang makinis at purong balat lamang na walang mata, ilong o bibig. Ang takot na naramdaman ni Aldrin sa sandaling iyon ay higit pa sa anumang bagay na kaniyang naranasan sa buong buhay niya. Bago pa man siya makasigaw o makahakbang paurong, ang batang walang mukha ay biglang naglaho na parang bula sa kaniyang mismong harapan. Ang hangin ay biglang uminit at ang amoy ng sunog na laman ay pumalit sa amoy ng basang lupa sa kalsada. Napaupo si Aldrin sa semento habang hawak ang kaniyang dibdib, pilit na humihinga ng malalim upang pakalmahin ang kaniyang nagwawalang puso at isipan. Mabilis na tumayo ang binata at nagtatakbo patungo sa kaniyang bahay nang hindi na lumingon pa sa kaniyang likuran kahit isang beses. Pagkarating sa kanilang pintuan, mabilis niya itong isinara at ibinalat kayo ang kaniyang takot upang hindi magising ang kaniyang pamilya sa gabi. Pumasok siya sa kaniyang silid at nahiga, ngunit ang larawan ng makinis at walang anyong mukha ay patuloy na naglalaro sa kaniyang isipan. Ang kaniyang kapatid na si Beatrice Lopez ay mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Walang kamalay-malay sa panganib. Lumipas ang ilang oras, ngunit hindi man lamang nadalaw ng antok si Aldrin
dahil sa matinding kilabot na kaniyang tinataglay pa rin. Habang nakatitig sa kisame, nakarinig siya ng mararahas at maliliit na yabag ng mga paa na naglalakad sa labas ng kaniyang bintana. Ang tunog ay tila nagmumula sa isang maliit na bata na nagtatakbo sa tuyong damuhan sa paligid ng kanilang lumang bahay. Agad na binalot ng takot ang buong katawan ng binata habang nakikinig sa bawat hakbang na papalapit ng papalapit. Sumilip si Aldrin sa siwang ng kaniyang bintana upang tingnan kung ano ang gumagawa ng tunog na iyon sa labas ng bahay. Sa ilalim ng madilim na puno ng mangga, nakita niya muli ang maliit na figurang puti na nakatayo at nakaharap sa kaniya. Kahit walang mata, naramdaman ni Aldrin na ang nilalang ay nakatitig ng diretso sa kaniyang mga mata ng may matinding pagnanais. Ang kaniyang kaibigang si Xavier Mendoza ay tiyak na hindi maniniwala kung ikukwento niya ang kakaibang pangyayaring ito sa kaniya. Nang dumating ang umaga, maputla at walang sapat na tulog, na lumabas ng kwarto si Aldrin upang harapin ang kaniyang pamilya. Napansin ng kaniyang ina na si Zenaida Villafuerte ang kakaibang ikinikilos ng anak, kaya tinanong niya ito kung may problema ba. Hindi nagsalita si Aldrin dahil natatakot siyang isipin ng kaniyang ina na siya ay nababaliw o gawa-gawa lamang ang lahat. Nagkunwari na lamang siya na masama ang kaniyang pakiramdam upang umiwas sa mga posibleng katanungan ng pamilya. Nagpasya si Aldrin na pumunta sa tindahan ng kaniyang tiyahin na si Brenda Santos upang magpalipas ng oras at humingi ng kaunting payo. Doon ay nakasalubong niya si Wilfredo Castro na kasalukuyang umiinom ng kape habang nagbabasa ng lumang pahayagan sa sulok ng tindahan. Naglakas loob si Aldrin na magtanong tungkol sa mga lumang kwento ng bayan nang hindi sinasabi ang kaniyang tunay na karanasan kagabi. Ang dalawa ay nagpalitan ng makahulugang tingin na tila ba may alam silang lihim na hindi dapat mabunyag. Ayon kay Brenda Santos, ang batang walang mukha ay isang sumpa na naglalakbay sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas upang maghahanap ng mapapalitang kaluluwa. Sinabi naman ni Wilfredo Castro na ang sinumang matitigan nito nang matagal ay unti-unting mawawalan ng sariling pagkakakilanlan hanggang sa maglaho na lamang. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing kutsilyo na sumaksak sa puso ni Aldrin dahil alam niyang natitigan niya ito ng matagal. Napagtanto niya na ang kaniyang buhay ay nasa ilalim na ng isang madilim na banta. Pag-uwi sa bahay, nakita niya si Yvonne de Maculangan na bumibisita sa kaniyang kapatid na si Beatrice Lopez upang gumawa ng proyekto. Sinubukan ni Aldrin na maging normal ang kilos, ngunit ang kaniyang mga kamay ay patuloy na nanginginig sa takot at kaba. Alam niyang hindi na siya ligtas at ang gabi ay muling darating upang dalhin ang kaniyang kinatatakutang panauhin sa labas. Nagkulong muli siya sa kaniyang silid, naghihintay sa muling pagbalot ng dilim sa buong kapaligiran ng kanilang tahimik na baryo. Hindi mapakali si Aldrin kaya gumamit siya ng kaniyang computer upang magsaliksik tungkol sa mga katulad na insidente sa ibang dako ng Pilipinas.
Nabasa niya ang isang ulat mula sa Gimaras kung saan isang lalaki ang nawala matapos makakita ng bata sa gitna ng daan. Ayon sa mga nakasulat, ang nilalang ay nagpapakita rin sa mga liblib na lugar sa Samar at Leyte, sa bahagi ng Visayas. Ang pattern ng pagpapakita nito ay palaging pareho. Isang bata na walang anyo ang mukha na naghahanap ng katarungan. Nagpatuloy ang kaniyang pagsasaliksik hanggang sa makarating siya sa mga kwento mula sa dako ng Mindanao, partikular na sa Agusan del Sur. Doon ay tinatawag ng mga katutubo ang nilalang sa iba't ibang pangalan, ngunit ang katangian nito ay nananatiling nakakakilabot sa lahat. Napagtanto ni Aldrin na ang nilalang ay hindi lamang lokal na multo, kundi isang sinaunang sumpa na umiikot sa buong bansa. Ang takot niya ay mas lalong lumalim nang malaman na walang sinumang nakaligtas kapag sinimulan na silang sundan nito. Habang nagbabasa, narinig niya ang kaniyang ama na si Wilfredo Castro na tinatawag siya para kumain ng hapunan kasama ang buong pamilya nila. Tamlay na tumayo si Aldrin at lumabas ng silid. Pilit nang ngumingiti upang hindi mag-alala ang kaniyang mga mahal sa buhay. Sa hapagkainan, pinag-uusapan ni Beatrice Lopez at Zenaida Villafuerte ang tungkol sa nalalapit na kapistahan ng kanilang barangay sa susunod na buwan. Subalit para kay Aldrin, ang bawat salita ay tila malabong ingay lamang na hindi pumapasok sa kaniyang isipan. Matapos ang hapunan, mabilis na bumalik si Aldrin sa kaniyang silid upang ihanda ang sarili sa muling pagsapit ng madaling araw. Ipinasiya niyang i-chat ang kaniyang kaibigang si Xavier Mendoza upang sabihin ang kaniyang mga natuklasan tungkol sa misteryosong nilalang. Ngunit bago pa man siya makatapos sa pag-type, ang kuryente sa kanilang buong bahay ay biglang naputol at nagdilim ang paligid. Ang kaniyang puso ay nagsimula na namang sumayaw sa matinding kaba, habang ang kadiliman ay bumabalot sa silid. Sa gitna ng kadiliman, narinig muli ni Aldrin ang pamilyar na tunog ng maliliit na yabag sa bubong ng kanilang bahay. Ang tunog ay tila mabigat at may kasamang kaladkad ng kung anong matigas na bagay sa ibabaw ng mga yero. Alam ni Aldrin na ang batang walang mukha ay hindi na lamang sa kalsada nagpapakita, kundi unti-unti nang lumalapit. Binuksan niya ang flashlight ng kaniyang telepono at itinutok ito sa bintana upang tingnan kung may anong bagay roon. Walang anuman sa bintana, ngunit nang itutok niya ang liwanag sa may pintuan ng kaniyang silid, nakita niyang dahan-dahan itong bumubukas. Isang malamig na hangin ang pumasok na nagdala ng amoy ng luma at nabubulok na kahoy sa loob ng kaniyang kwarto. Napasandal si Aldrin sa pader habang ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa unti-unting pagbuka ng pinto sa dilim. Nais niyang sumigaw upang humingi ng tulong kay Wilfredo Castro, ngunit ang kaniyang tinig ay tila nawala. Mula sa siwang ng pinto, isang maliit na kamay na maputla ang dahan-dahang humawak sa gilid ng kahoy na hamba nito. Ang mga daliri ng bata ay mahahaba at walang kuko, tila ba gawa sa luwad o luma at natutuyong balat.
lalong naging mabilis ang paghinga ng binata habang nakikita ang unti-unting pagpasok ng figura sa loob ng kaniyang sariling silid. Naalala niya ang sinabi ni Brenda Santos na kapag pumasok na ito sa bahay, wala nang kaligtasan. Ang figura ay tuluyang nakapasok at tumayo sa paanan ng kaniyang higaan, nananatiling nakayuko ang ulo nito sa gitna ng dilim. Ang liwanag ng flashlight ni Aldrin ay nagsimulang magkurap-kurap na tila ba nauubusan na ng enerhiya dahil sa presensya ng multo. Sa puntong ito, alam ni Aldrin na ang kaniyang oras ay unti-unti nang nauubos at ang sumpa ay narito na. Ang batang walang mukha ay dahan-dahang nag-angat ng ulo at hinarap ang kaniyang makinis na mukha sa binata. Ang silid ay napuno ng isang nakabibinging ugong na tila nagmumula sa ilalim ng lupa, kasabay ng pag-iyak ng isang sanggol. Hindi makagalaw si Aldrin dahil ang kaniyang buong katawan ay tila naparalisa ng matinding takot at kakaibang kapangyarihan ng nilalang. Ang batang walang mukha ay nagsimulang maglakad papalapit sa kaniya nang walang tunog ang mga paa sa sahig ng kwarto. Ang kaniyang mukha na dati ay makinis ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na bitak na tila natutuyong lupa sa tag-init. Mula sa mga bitak na iyon, may lumalabas na maitim na likido na tila dugo ngunit may amoy ng nabubulok na basura. Naisip ni Aldrin ang kaniyang pamilya na nasa kabilang silid, si Zenaida Villafuerte at si Beatriz Lopez na natutulog ng mahimbing. Nais niyang iligtas sila, ngunit alam niyang siya ang biktima at siya lamang ang hinahanap ng ligaw na kaluluwang ito. Ang kaniyang telepono ay tuluyang namatay at ang tanging liwanag na lamang ay ang maputlang sinag ng buwan. Dinala ng bata ang kaniyang malamig na kamay sa mukha ni Aldrin at sa pagdampi nito, naramdaman ng binata ang matinding sakit. Ang kaniyang sariling mga mata, ilong at bibig ay tila unti-unting natutunaw at sumasama sa balat ng kaniyang mukha roon. Sumigaw siya sa kaniyang isipan, ngunit walang tunog na lumabas dahil ang kaniyang bibig ay nagsisimula ng magsara ng tuluyan. Ang proseso ay napakabagal at puno ng pagdurusa, isang tunay na sining ng madilim na parusa. Sa labas ng bahay, si Xavier Mendoza ay nagpasyang dumaan dahil nakita niyang patay ang lahat ng ilaw sa bahay ni na Aldrin. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba, kaya kumatok siya sa pintuan ng pamilya Reyes upang tingnan kung maayos ba ang lahat. Nagising si Wilfredo Castro at binuksan ang pinto, nagtataka kung bakit napasugod ang kaibigan ng kaniyang anak sa gabi. Ang dalawa ay nag-usap ng mahina habang ang gabi ay patuloy na lumalalim sa buong baryo. Nandyan ba si Aldrin? Parang may kakaiba akong nakita sa bintana ng kaniyang silid bago ako kumatok. Tanong ni Xavier Mendoza. Sumagot si Wilfredo Castro na nasa kaniyang silid lamang ang anak at malamang ay natutulog na dahil masama ang pakiramdam nito. Nagpasya silang dalawa na puntahan ang silid ng binata upang tiyakin na ligtas ito at walang anumang masamang nangyayari.
Habang naglalakad sa pasilyo, naramdaman nila ang biglang pagbaba ng temperatura ng hangin sa loob ng bahay. Kumatok si Wilfredo Castro sa pinto ng silid ni Aldrin, ngunit walang anumang sagot na nanggaling sa loob ng madilim na kwarto. Pinihit niya ang hawakan ng pinto at laking gulat niya nang makitang bukas ito at pumasok ang malamig na hangin. Binuksan ni Xavier Mendoza ang ilaw ng kaniyang sariling telepono upang liwanagan ang loob ng silid na kasalukuyang walang tao. Ang kama ay maayos ngunit may bakas ng basang lupa at lumang kandila sa sahig. Nagsimulang kabahan ang ama ni Aldrin kaya tinawag niya si Zenaida Villafuerte upang tulungan silang maghanap sa buong paligid ng bahay. Si Beatriz Lopez ay nagising na rin at sumama sa paghahanap sa kaniyang kapatid na bigla na lamang nawala ng walang paalam. Hinanap nila sa kusina, sa likod bahay at maging sa tindahan ni Brenda Santos, ngunit walang bakas ng binata kahit saan. Ang buong pamilya ay naging balisa dahil sa mahiwagang pagkawala ng kaniyang panganay na anak. Habang naghahanap sa labas, napansin ni Yvonne de Maculangan na kasalukuyang naglalakad pa uwi mula sa kabilang kalye, ang kaguluhan sa bahay ni na Aldrin. Lumapit siya at nagtanong kung ano ang nangyayari. At doon niya nalaman ang tungkol sa pagkawala ng binata sa gabi. Naalala niya ang mga kwento tungkol sa batang walang mukha na kaniyang nabasa sa mga lumang libro ng kanilang paaralan. Ang kaniyang mukha ay naging maputla dahil alam niya ang ibig sabihin ng mga bakas na iyon. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi na muling nakita si Aldrin Reyes sa kanilang bayan o sa mga karatig na lalawigan. Ang kaniyang pamilya, lalo na si Zenaida Villafuerte, ay hindi naging muling masaya at patuloy na umiiyak gabi-gabi dahil sa pagkawala ng anak. Si Wilfredo Castro ay madalas na nakatitig sa kalsada, umaasa na dadaan ang kaniyang anak mula sa kaniyang paglalakbay na walang tiyak na destinasyon. Ang kwento ng kaniyang pagkawala ay naging isa na namang alamat sa kanilang tahimik at liblib na baryo. Isang gabi, matapos ang ilang buwan, isang bagong naglalakbay ang dumaan sa parehong kalsada sa Valderrama sa lalawigan ng Antique. Ang lalaking ito ay si Gabriel Peralta, isang sales agent na gabi na kung umuwi mula sa kaniyang trabaho sa lungsod. Habang nagmamaneho ng kaniyang motorsiklo, napansin niya ang isang figura sa gitna ng daan na tila isang matangkad na binata. Ang binata ay nakayuko lamang, suot ang isang lumang jacket at tahimik na nakatayo sa ilalim ng buwan. Inihinto ni Gabriel Peralta ang kaniyang motorsiklo at tinanong ang binata kung kailangan ba nito ng tulong sa madilim na kalsada. Dahan-dahang inangat ng binata ang kaniyang ulo upang harapin ang nagtatanong na estranghero sa gitna ng gabing madilim. At doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita ni Gabriel ang isang makinis at walang anyong mukha ng binata. Ang sumpa ay nagpatuloy at si Aldrin Reyes ang bago nilang kasama sa gitna ng madilim at malamig na kalsada. Ang tunay na aral sa kwentong ito ay huwag nating balewalain ang mga paalala at babala ng mga matatanda sa ating paligid
May mga bagay sa mundong ito na hindi natin maipaliwanag ng siyensya at ang ating labis na pag-uusisa ay maaaring magdala sa atin sa kapahamakan. Kung minsan, ang pagpapakita ng labis na awa sa mga hindi kilalang nilalang sa dilim ay susi sa ating sariling pagkawala. Manatiling ligtas at huwag lalapit sa mga ligaw na kaluluwa na nag-aabang sa inyong pagdaan. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Ang kwento ng Ang Batang Walang Mukha sa Daan ay nagpapaalala sa atin na ang bawat sulok ng ating bansa ay may nakatagong lihim. Huwag nating kalimutan na ang dilim ay may sariling buhay at ang mga nawawalang kaluluwa ay patuloy na naghahanap ng kasama. Sana ay nagdala ito ng sapat na kilabot at aral sa inyong gabi bago kayo tuluyang matulog. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi sa mundong kababalaghan. Kung kayo ay bago sa ating komunidad, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng Gabi ng Lagim para lagi kayong updated sa mga bago nating upload. Ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sila rin ay maging ligtas sa kanilang gabi-gabing paglalakbay. Hanggang sa muling pagsasama natin sa dilim, mag-ingat kayo palagi at magandang gabi sa inyong lahat.